Hello guys, welcome po sa ating new vlog at meron lamang po tayong ilang pag-uusapang mga bagay tungkol sa tutorials at iba pa kung matatapos po natin yung video at kung hindi tayo kakapusin sa oras ay unang-una po ay mga tutorials, mga tips kung paano ba tayo nagsimulang mag-vlog And kanina nga po ay nag-start na tayo ng pagbibideo about sa tutorials kasi yun ang naisipan ko. At ngayon po ay nagsimula po ulit tayo ng bagong video. At ito nga po ay sa tutorials at iba pa. So, unang-una po ay simulan natin i-share yung pagbablog natin, yung standing natin sa pagbablog. And noon nga po ay naisipan kong gumawa ng isang YouTube channel kasi gusto ko pong maging vlogger and ewan ko po noon, bale hindi pa po tayo noon nag-upload sa Facebook mas nauna po yung sa ating YouTube. At yun nga po, yung ating mga video noon sa YouTube nung magsimula tayong mag-vlog ay sinishare natin sa Facebook. At kasi po ay ngayon na lang dumami yung ating followers So bali sa Facebook po ay hindi ko alam ang ating standing, basta nag-upload lamang po tayo ng mga reels. And pagkatapos naman po, pag may time tayo ay yung ating YouTube channel naman ang inaasikaso natin sa pag-upload ng mga vlogs So naisipan ko nga pong gumawa ng tutorial video para sa mga tips na rin sa mga gustong mag-vlog at magkaroon din sila ng idea kung ano ba yung mga ginagawa natin. Unang-una po ay yung journey natin dun sa pagsisimula nating mag-vlog ay yung pong ating YouTube channel ay umabot din ng ilang taon bago nakagawa tayo ng ating bagong YouTube channel. So, hindi ko lamang po alam ang tips pero unang-una po ay dito sa ating YouTube channel ay meron tayong quota na watch hours saka 500 subscribers pero umaabot na tayo ngayon ng isang taon, so hindi ko pa alam kung talagang ma-achieve ba natin yung quota, basta may quota tayo dun So guys, yun naman ang ating journey at yun namang kung paano umacting sa harap ng camera ay pinag-aralan din natin at nanonood din tayo ng mga ibang vlogger, lalo na yung nagbibigay ng mga tips kung paano ba mag-start sa YouTube. So yun po ang ating journey kasi gusto ko talagang mag-YouTube yun at naghahanap nga ako ng mga tips kung paano ba umacting sa harap ng camera yung mga ganong tips. And nun nga ay hindi pa tayo gaanong marunong umacting, so meron palang mga acting pa pagdating sa pagharap sa camera. So pag-aaralan mo rin yung anggulo. So hindi ako gaanong nakikinig dun sa mga tips na binibigay ng mga ibang YouTuber na nagbibigay ng tutorials. And basta inaaral ko na lang yung mga galaw-galaw ko pagdating sa pag-acting kasi meron tayong sariling originality na gusto nating ipakita at ma-achieve And by the way guys, ay yun nga ang ating journey sa pagbablog sa YouTube. And yung way naman ng ating pag-upload ay dati naman ay yung pag-edit natin ay hindi tayo nag-edit, bali nagkakat lang tayo sa isang app o sa isang editing app na Power Director dati. Pero naisipan ko na mas maganda na yung walang edit. And bali direkta na tayong nag-a-upload sa YouTube kasi mas madali iyon. So bali direkta na tayo and dun nga dire-diretso na yun kung paano ko ba i-upload sa YouTube yung ating video na umaabot ng 20 minutes lang pa. So yun ang way natin
direkta na tayo nag-upload sa ating YouTube channel para ipalabas natin sa ating YouTube channel So ganun guys ang ginagawa natin. So ano pa nga ba yung ibibigay nating tips? And by the way guys, ay doon naman sa Facebook ay natuto na rin tayo mag-upload ng reels kasi nanood tayo ng ng mga tutorials about sa pag-upload ng reels and marami pang iba So hindi ko lamang alam kung paano ba yung pinaka the best way kung paano bumilis kumita sa Facebook. Basta yun lamang alam natin. And maganda naman yung standing natin kasi abot tayo ng 5k followers. So hindi ko lang alam kung paano ba talaga ang kitaan. Basta consistent lamang tayo sa pag-upload ng reels and long form videos sa Facebook. And dito naman sa YouTube ay mga long form videos din yung pinagkakaabalahan natin. Bihira tayo sa shorts So ngayon na lang tayo sa shorts. Kasi sa shorts ay merong million views na quota. So hindi ko alam yun. And dun nga sa ating YouTube ay dun sa vlogs natin sa videos ay merong watch hours na umaabot ng 1,000 So wala pa naman tayo doon. Wala pa tayong 100 dun sa ating watch hours So, by the way guys, ay doon naman sa ating mga cover songs ay dati nag-upload tayo sa isang app na ang pangalan niya ay isang app siya na wag na natin banggitin yung pangalan na isang singing app at doon tayo kumukuha ng instrumental sa YouTube din and bali ang kinukuha natin ay yung no copyright infringement na yung walang copyright infringement or walang warning sa background. Bali yun ang kinukuha nating instrumental at saka naman natin i-upload sa ating singing app at saka natin pinopost sa ating YouTube channel. And bali nga, ang result nun ay meron lamang siyang copyright. At ewan ko dun sa ibang vlogger, basta yun ang natututunan natin dun sa pag-upload ng no copyright or no copyright infringement sa YouTube na hindi tayo makaka-copyright strike So yun din ang natutunan natin sa mga nag-a-upload sa mga tutorials ng cover songs. So sa pagkakaalam ko, yung ibang mga sikat na mga singer na nag-a-upload ng kanilang cover songs ay gumagawa pa sila ng sarili nilang instrumental background para hindi sila magkaroon ng copyright or copyright strike sa kanilang YouTube channel. So hindi ko lamang alam kung paano nila ginagawa ito, basta gumagawa sila ng sarili ng background nang sa gayon ay hindi ito parehas sa isang instrumental ng isang song cover ng isang artist So ganun guys ang ginagawa natin. So kung ano lamang yung mga isipan nating cover songs, mapabirit man yan or kung yun ang ina-upload natin para sa ating YouTube channel sa ating cover songs. At ngayon nga ay dito naman tayo sa Wishing app na nakuha lamang natin sa isang website dito rin sa internet. So bali na ang pinagkakaabalahan natin guys, and sabi ko nga gusto ko mag-success dun sa pag-upload natin ng ating cover songs kasi may talent naman tayo sa pagkanta. Kasi yun din ang ginagawa ng ibang mga singers and artist or song artist na din sila kumikita sa pag-upload ng
cover songs kahit yung mga ibang aspiring singers or artist ano. So ganun din ang gusto kong mangyari sa atin guys. Kumbaga kahit paano ay mapansin tayo sapagkat may talent naman tayo sa pagkanta. And noon ngang una, nung nagsisimula pa lamang tayo sa YouTube ay hindi nga tayo marunong humarap sa camera. So yun pala ay kailangan mo rin pag-aralan yung mga bagay-bagay and pati yung mga violations, kung ano ba ang pwedeng magiging violations. So guys, ngayon alam ko na kung ano ang pwede nating maging violations, and sa ngayon nga ay wala namang violation yung ating YouTube channel, pati yung ating Facebook account so yun nga guys ang standing natin sa pagbablog natin dito sa ating pagbablog so guys, ano pa nga ba ang pag-uusapan natin about sa standing natin sa Facebook ay maganda naman yung standing natin kasi meron tayong 5k followers, and doon naman sa nakalagay sa ating monetization ay okay naman ang standing natin so yun lang pagkakaalam ko na kailangan lang nating maging consistent sa pagbablog kahit sa ang platform so ang naisipan ko nga ay mag-upload tayo ng tutorial video kung paano ba tayo nagsimula. So yun ang journey natin guys sa pagbablog, kung paano ba tayo nagsimula sa vlogging, and sa pagla-live naman ay dati ay nagla-live tayo ay sa computer kung saan mas mabilis tayo nakakapag-live So sa computer ay madali lang mag-live kasi meron na siyang nakaset up na webcam or camera, so madali tayo nakakapag-live and hindi na natin kailangan guys ng monitor guys so yun nga guys ang mga pinagagagawa natin sa ating pagbablog, and noon nga nag-i-start tayo ay hindi nga naging madali sa atin ang ating journey kung paano tayo nag-start so yun nga ang ating YouTube channel ay meron tayong random content videos para sa ating YouTube channel, pwedeng travel vlogs or pwedeng food vlogs, and karamihan nga ng ating mga content ay yung tungkol dun sa mga kababalaghan or tungkol sa mga lugar na mga kakaiba so yun ang mga pinagkakaabala natin guys, at yun ang tungkol dun sa pagbablog natin. So para sa akin hindi pare-pareho kasi gusto ko rin mag-experiment sa iba, tulad ng sa music, may talent tayo sa singing, and sa food naman ay marunong din tayo, so mahilig din tayo sa food, and marami pang iba so bali guys gusto ko ay yung lifestyle and travel din, so gusto ko rin sana mag-focus sa mga ganon. So marami tayong mga gustong i-upload or i-share sa ating YouTube channel so guys, para sa akin nga ay hindi pare-pareho yung mga gusto kong i-upload kasi gusto ko ay iba-iba yung mga i-upload natin dito sa ating YouTube channel so guys, ano pa nga ba yung mga journey natin so yung mga journey natin ay bali
may struggles nga tayo nun sa ating pagbablog, lalo na dun sa YouTube kasi nagsisimula pa lamang tayo. So sa pagkakaalam ko nga ay medyo mahirap ang mga subscribers sa YouTube kasi nga yun din ang napapansin ko. So hindi ko lang alam sa iba kung paano biglang dumami yung kanilang YouTube subscribers and doon na lamang sa ating Facebook account ay dumami rin yung ating followers kasi from 2.5 or 2.4 yata or 2 point something ay nagkaroon tayo ng 5k followers kasi mas marami sa ating mga nagpa-follow na mga galing sa ibang bansa, guys. So yun ang nangyari kaya dumami yung followers natin. And meron din namang mga ibang vlogger sa Facebook, So ngayon nga guys, ay para sa akin ay focus lamang tayo sa ating pagbablog kasi yun ang gusto kong pagpokusan and yung pagiging consistent or consistency. Kasi nga minsan hindi tayo makapag-focus kasi nga marami tayong pinagkakabalan. So naisip ko nga na sabi ko ay for a change naman ay tutorial video naman yung ating i-upload kasi nga dun minsan sa ating mga video ay nagbibigay tayo ng mga tips din kung paano tayo gumagawa ng mga videos. And dito nga sa ating YouTube channel ay wala tayong editing app kasi gusto ko ay direkta na sa pag-upload sa ating YouTube channel ng ating mga videos. And di rin tayo naglalagay ng music kasi nga wala namang naka-ready na music dun sa mga editing app kaya ang ginagawa ko ay mas maganda yung direkta na kasi mahirap maglagay-lagay ng music or iba pang effects or something kasi may hirapan lamang tayo. So mas maganda yung guys yung direkta na tayo mag-upload sa ating YouTube channel. So guys, yun nga mga tips na ibibigay natin. So hindi ko lamang alam yung mga ginagawa ng mga ibang YouTuber. So para sa akin ay kanya-kanya tayo ng originality at kung paano tayo mapapansin ay depende na yun sa atin kung ano ang ating gagawin. Basta ako ay ang motto ko ay keep on vlogging lamang tayo kasi nga may kanya-kanya tayong mundo pagdating dito sa pagbablog kasi marami naman vlogger dito so hindi naman tayo lahat magkakakilala dito. So guys, para sa akin ay keep on vlogging lang tayo kasi may kanya-kanya tayong style ng kung paano ba tayo mapapansin or kung paano ba tayo magkakaroon ng originality guys sa pagbablog dito sa YouTube or maski sa Facebook. So yun guys ang mga i-share nating tips sa mga vlogging or sa pagbablog So doon naman sa una natin ay hindi natin alam kung paano ba dati dun sa pagbablog natin ay nag-start nga tayo sa zero so wala tayong kaalam-alam. So pinag-aralan din natin kahit paano yung pagbabloging so hindi rin natin alam yung sa mga ibang vlogger basta nanonood lamang tayo ng mga tutorials kung paano ba ang tamang pagbablog. So guys, yun lamang ititip ko sa ating mga subscribers at sa ating mga followers at dun sa mga nagbabalak mag-vlog kasi sabi nga nung kaibigan natin ay mahirap nga daw ang mundo ng pagbablog. So yun din ang napatunayan ko guys na napakahirap kasi nung una ay struggle talaga tayo saka hindi natin alam yung mga
do's and don'ts o yung mga rules ng YouTube or pati na rin ng Facebook. So guys, hanggang dito na lamang tayo at sana ay may natutunan kayo dun sa mga isinishare nating tips and tricks or mga tutorials dun sa kung paano ba tayo nag-start at kung paano ba yung standing natin sa pagbablog, ano.